nagbabalik ang ating programa dito pa din sa Pinoy Extreme Channel at panibagong bisita na naman ang ating makakasama for today. Sila lang naman ay ang founder ng Philippine Fashion Trends. Kaya wag na natin patagalin pa, panoorin natin ito. Ready na silang makipagkulitan at kwentuhan ang founder ng Philippine Fashion Trends, Miller at Christopher. Please welcome ang founder ng Philippine Fashion Trends, Sir Christopher Layson at Mr. Miller Ombania. And love, no Sir, welcome on the show. And love, at naman enjoy mo. Sir, bati muna kayo sa ating mga fantastic viewers mula Luzon, Visayas at Mindanao. Binabati po namin lahat ang tagapanood ng Fun and Love. Keep watching lang po. Yay. Magandang Sir umaga Miller. po sa inyo lahat. Ayan, maraming salamat po sa pag-invite sa amin dito sa Fun and Love. Siyempre, it's really an honor, sir. At siyempre, bago tayo mag-start, have a seat naman po sa aming Thank mga you. bisita. Maraming Welcome salamat. po sa aming studio dito po sa Fun and Love. Ayan. So, siyempre, agad-agad na, pag-usapan na natin kaagad to, sir, no? Itong dalawang taong to ay sobrang malapit na po sa akin. Magkakasama na po kami mag-iisang taon na. Pero, simulan po natin to. Paano nga ba nabuo ang Philippine Fashion Trends? Sir Miller. Yan, July 2022. Yan, nagsimula ang Philippine Fashion Trend. 4 years na pala, sir, no? Nagsimula lang to sa kwentuhan. Okay. So, paano siya, sir, nagsimula sa kwentuhan? Paano siya nabuo? After pandemic, so nag-iisip kami ng event na gagawin. So, meron kami friend din na nag-invite sa amin na magbuo ng fashion show. Ayan. So, nagkaroon kami ng chance na makagawa ng fashion show. Actually kasi sa fashion talaga kami, photographers kami. So, nag-isip kami ng line para mas ma-promote pa namin yung mga models namin, matulungan namin yung mga mommies, ma-promote yung mga anak nila. Ayun. So, hindi na din talaga nalalayo dahil nasa field kayo, sir, ng fashion. So, eto ba, sir, ay nahirapan kayo at first habang binubuo siya? Yes, medyo struggle din yung pagbubuo namin kasi sa makeup artist, designer, sa mga models. So wala kaming tawag dito, mga kakilala na mga models para ma-invite namin. Okay. So ang ginawa namin, binuo muna yung group, yung pangalan, then post lang sa Facebook page, yan. Talagang from scratch talaga, sir, no? So, nung nabuo na siya, sir, ano naman yung naging mission and vision nitong organization na to? Ayun, syempre, binuo nga namin ang Philippine Fashion Trends para matulungan yung mga aspiring models natin. At the same time, yung mga Filipino designers din natin na ma-featured sila, hindi lang dito sa Pilipinas, pati na lang international. So, ayun, nagtuloy-tuloy lang kami. Sa question ni Sir na medyo nahirapan nga kami, kasi nga, pero mga ilang months lang, medyo maluwag-luwag na kasi maraming sumuporta sa amin. Ayun, na-mention nyo nga, sir, no, na sobrang mahirap. Pero, bakit ito pa din yung pinagtuunan nyo ng pansin? Bakit Philippine Fashion Trends pa din? Diba, pwede namang mag-focus na lang siguro ako sa photography. Pero bakit fashion trends talaga, sir? Sa ngayon, kahit anong gawin namin, hindi namin maiwan yung Philippine Fashion. Maraming umaasa na ngayon sa amin na kailan ang event namin. So, laging magtatanong. Maraming naghahanap. Okay. Talagang sinusundan na kayo ng mga tao, Yes sir. po. No? Kasi word of mouth talaga Yes yun, di ba? So, during the time, sir, na nag-struggle kayo at yun nga, nagsisimula pa lang, meron ba kayong gustong ikwento na inspiring nung nag-i-struggle kayo para sa mga taong gusto ding sumama sa Philippine Fashion Trends? Ayun, yung time ng show namin, yung hirap na hirap kami. So, napakahirap talaga kasi first time namin nun eh. 'Di ba? Makikita mo yung mga nanay habang hirap na hirap ka, nagpapasalamat sa iyo. 'Yun. So, mga naiyak sila ganyan kasi nga nabibigyan namin ng pagkakataon yung mga anak nila. At the same time, yung mga artists natin, yung mga singers natin, dancers natin, kahit na medyo kilala na sila, at least nabibigyan sila ng chance makapag-perform sa big stage. Tama, and I could attest that dahil itong isang trophy na nandito galing to sa aking dalawang bossing dito. Ayan, pero sir, ano yung pinaka-best memorable event naman ng Philippine Fashion Trends na maituturing ninyo? Since ilang taon na din.
Magti 3 years na po kami sa July. So, Wow. meron po tayong upcoming events July 27 at SM Skydome ulit. Yes. Happy third year anniversary, yes po. Philippine Fashion Trends. Ayan. So, ano yung pinaka-memorable doon, sir? So, sa yung 3 years memorable na yun? talaga, no, yung sa Cebu. Yun, Ah, talaga kasi halos na-scam kami doon eh. Oo, yes, so, supposedly. nagpa-reserve kami ng venue, tapos wala pala kaming venue, gano'ng kahirap Oo, yun. pagdating On namin the doon- day, ginawa na, inasikaso namin lahat yun. Okay. So, imbis na mamamasyal kami, nag-asikaso kami doon sa Nag-asikaso. ano, yun. Kasi parating na yung mga ano natin awardees natin, saka yung ano Pero at least makikita kung gaano kayo, sir, ka-professional sa pag-handle. Kasi di ba parang, di ba kapag nagkakagulo sa isang organization, talagang yung mga founder talaga yung kumbaga, paano yung noise control noon, di ba? At sobrang hirap noon. And we commend you for that, sir, talaga. Di ba? So ngayon naman po, napag-uusapan natin ng fashion. Nandito po ang aking mga co-host na si Komedyanteng Kikay at Hot Guapito Dex. Sila po ay magbibigay sa inyo ng sample ng pagrampa kung pwede na po ba silang pang Philippine fashion trends or tutulog na lang po sila. Papasabog yan sa Dex pa. Kaya mag-ready na kayo guys ha. Nandito yung ating mga director ng Philippine Fashion Trends. Kaya naman, kung ready na sila, Sugar, simulan mo na! Go, Sugar. Ayan sir, ayan o. Aura. Pang-beauty queen. Pang-beauty Queen, Oo. Please welcome on the show, Dex Del Rosario. Aba, mukhang ginagawa niya sa sabay naman, sabay. Sa mga fans, no? Kita halfway. Tapos maglalakad ulit. Okay. Harap. Okay. Okay. Ayan. Thank you, Sugar and Dex. Thank you very much. Talaga naman pang Philippine fashion trend ang face card nila. Pasado po ba yun sa inyo mga sir, yung ginawa ng aking mga co-host? Yes, pasado sila. Pang-sponsor sila, yung mga clothing line yan. Oh, pasado na. Si Sugar nga, sabi ni Sir Chris kanina, hindi ka daw pang fashion trends, pang model. Ay, pang beauty queen. Corona na lang kulang. Tatakbo na. Tama. Ayan, sir, speaking of fashion pa din, sir, no? Ano naman ang maipagmamalaki nyo na ngayon sa Philippine fashion trends after 3 years? Ayan, Sir Miller. Hindi, yung production po talaga ang Okay. pinagmamalaki ng Philippine Fashion Trends. Sa production, lahat ng hirap, pag nakita mo yung outcome, yun, talagang as in, baw kami sa sa production ng Philippine Fashion Trends. Talaga nga naman. Pero speaking of production, sir, no, paano ba sila ang ating mga ka-fun and laugh na makakasali sa Philippine Fashion Trends? Ayan. Sir Chris, paano ba sila gusto sumali? Pag gusto lang naman sumali ng mga models na mga newbies or mga bagong salang lang na tawag dito sa fashion industry, Fashion. mag-registered lang po sa amin or message kami sa aming page sa Philippine Fashion Trends. So, lahat naman ng gusto nilang itanong sa amin ay masasagot naman yan. And welcome po sa lahat. Okay. No boundaries po tayo. No boundary. So, Yes po. anong qualification nito, sir? Dapat ba matangkad? Dapat ba maputi? Hindi naman, hanggat kaya nilang rumampa yan. Tatanggapin natin sila. So, when you say no boundaries, open siya to all sexes? Yes. Okay. All genders po O tayo. all gender daw po ang Philippine fashion trends, di ba? So ano naman po ang masasabi ninyo na after 3 years, napakadami ng sumusuporta sa Philippine fashion trends. Sabi nyo nga, sir, kakatapos lang ng event, nagtatanong na ulit ka agad, di ba? Yes po, opo. Yan, nakakatuwa po kasi lahat ng mga taong nakakakulab namin, suportado po yung Philippine Fashion Trends. So, nagpapasalamat po kami sa lahat ng taong patuloy na sumusuporta.
sa Philippine Fashion Trends. Hindi po namin alam kung saan po kami huhugot ng ng lakas para doon sa Pero sa kanila po talaga Yes, yung tama. mga ginagawa namin para sa kanila. Yes, alright. Ngayon, nalaman natin ang mga benepisyong na idudulot ng Philippine Fashion Trends, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ngunit, panoorin natin ang kanilang naging kaganapan noong Philippine Fashion Trends Season 6. Panoorin natin to. You know I love to fix my hair, put my lipstick on, show off my favorite tattoo. You know I like to wear my little black dress that always gets that look from you. I like when you show me off, like when you hold the door. But baby, what I want, what I'm in it for is you holding me, just because. All I want is your love, not for what I can do, not for what I can give, just for what I am to you. All I want is your love. Are you guys ready for Philippine Fashion Trends 2025? You know I love to play my songs in a crowded room and see the people smiling. You know I love it when it feels like I'm moving forward, like I make them proud of me. I like when you show me off, like when I'm on your arm. But baby, what I want, what I'm in it for is you holding me, just because. All I want is your love. And sa mga nanay na patuloy gumagabay sa mga anak nila, andito lang po ang Philippine Fashion Trends para po patulong nyo sa paggabay ng mga anak nyo. All I want is your love. All I want, all I want, love me, just because. Maraming salamat po. Mindanao, Cagayan de Oro, North, and Bicol. Maraming salamat po sa inyo lahat. All I want is your love, not for what I can do, not for what I can give, just for what I am to you. All I want is your heart, from my heart in return, not for the fairy tale, the ache, or for the lesson learned.
Ayan, napanood na natin ang kanilang nakaraang Philippine Fashion Trends Season 6 na ginanap sa SM Sky Dome. Pero sa ating pagbabalik ay mapapasabak ang ating bisita sa ating segment na Himig at Salita. Sa pagbabalik lang yan ng inyong programang sigurado ang fun at sure na sure ang laugh, ang fun and laugh with Roy! And laugh noon.